Ito na yung last part natin sa chemical formulas and nomenclature. So, ngayon naman, magne-name tayo ng mga binary molecular compounds. Okay? Tapos na tayo dun sa naming ng mga ionic compounds. Kasama dyan yung mga binary ionic compounds, yung mga ionic compounds with polyatomic ions, and then yung mga ionic compounds with cations na galing sa mga transition metals. Okay? So, dito naman tayo sa molecular compounds. So, binary molecular compounds are molecular compounds consisting of two different elements held together by covalent bonds. Ngayon, nakikita nyo yung word na covalent bonds. Itong term na to, hindi mo na natin siya i-define ngayon, no? Pero, meron tayong separate topic kasi dyan, no? Entire topic na dedicated sa covalent bonds, ionic bonds, and metallic bonds. So, for now, ang pwedeng basic idea natin is yung covalent bond, ito yung nag-exist between two nonmetals. Two nonmetals. And then, tandaan lang natin, kapag meron tayong periodic table, like ganito, yan. Ito mga nandito sa part na to, sila yung mga nonmetals. May mga transition metals tayo dito, may mga metalloids tayo dito, and then ito, puro metal. So, ito yung concern natin. Ito mga nandito sa part na to. Okay? Ano ba yung rule natin sa naming ng molecular compounds? Ang rule natin, same lang sa naming ng binary ionic compounds. Okay? Ngayon, tandaan natin, sa naming ng molecular compounds, hindi natin concern yung mga homonuclear diatomic. Okay? Homonuclear diatomic molecules. Like, for example, yung H2, yung N2, Cl2, yung mga yan, I2, yung mga yan. Okay? Kasi hindi sila compounds per se. Bakit? Kasi, one type of element lang to, one type of atom. Like ito, hydrogen lang to. This is nitrogen only, chlorine only, and iodine only. So, ngayon, pwede nating i-name sa kanila is ito, for example, hydrogen molecule, nitrogen molecule, okay? Chlorine molecule, and iodine molecule. O kaya hydrogen gas, nitrogen gas, chlorine gas, yung mga yan. Okay? So, hindi ito yung concern natin ngayon. Ang concern natin, yung mga binary molecular compounds. Again, two different elements. Okay? So, example, you name the following molecular compounds. HCl. Again, ang name natin, kaparehas lang ng mga ionic compounds. So, ito, i-retain natin yung name nitong unang element, which is hydrogen. And then yung Cl natin is galing sa chlorine. Ngayon, gagawin natin siyang chloride. Okay, so this is hydrogen chloride. Next, SiC. Si Si is silicon. Again, yung unang element na mag-appear, i-retain nyo lang yung name niya. And then yung C, carbon. So, dahil part siya nitong compound, tawag natin sa kanya is carbide. Silicon carbide. Okay? Again, this is hydrogen chloride. Retain the name of the first one. And then the second one, replace natin yung suffix with "ide." Okay? And then ito, this is silicon. And then yung second element na nag-appear is carbide. Again, itong mga to, mga non-metals yan. Oh, like itong hydrogen, chlorine, silicon, and carbon. So, dun sa mga naunang videos natin, nakita nyo yung mga "ide" names. Okay? Yung mga "ide" names ng bawat non-metals. Okay? So, may table akong pinakita doon. Alright? So, yan. Hydrogen chloride and silicon carbide. Okay? Now, paano naman kapag meron tayong mga binary molecular compounds where one pair of elements form different several compounds? In that case, gagamit tayo ng mga Greek prefixes. So, itong Greek prefixes, palagi kong sinasabi sa mga student ko, dapat nasa puso na nila to once na nag-grade 12 na sila. Kasi, common din na-encounter natin itong mga term na to. Mono, alam natin, one ang ibig sabihin. Di, like dichotomy, dalawa. Tri, tricycle, tatlo ang gulong. Tetra, tetra pack, 4 na piraso. Penta, pentagon, 5. Hexa, 6. Hepta, 7. Octa, 8. Nona, 9. Deca, 10. So, in that case, mamememorize natin to kahit in a passive way, no? So, ang gagawin natin, gagamitin natin tong mga Greek prefixes. Okay? For example, meron tayong dalawang examples dito, CO and CO2. So, kung makikita nyo, yung number ng carbon dito, same lang. Okay? Same lang. Yung number ng carbon. Pero yung oxygen, hindi parehas. Ito, meron kang isang oxygen atom. Ito, 2 oxygen atoms. So, ang pangalan nito is gagamit tayo again ng Greek prefixes. Start tayo dito. C. Yung C is carbon. Ito, yung C nito, carbon din.
parehas lang din namang carbon yan. Ngayon, yung oxygen, isang oxygen dito, dito dalawa. So again, yung oxygen natin is oxide. Pero dahil meron tayong isang oxygen, tawagin natin siyang monoxide. Lalagyan natin yung mono na prefix sa unahan, pero dahil magdodoble yung O natin, ang pangit naman kung tatawagin siyang monooxide. So, yung convention natin, idadrop natin yung isang O. So, carbon monoxide yung tawag sa kanya. Okay? And then, tong pangalawa, meron tayong dalawang oxygen atoms. So, oxide pa rin siya dahil oxygen siya, pero dahil dalawa yung oxygen natin, lalagyan natin siya ng di. So, this is carbon dioxide. Okay? So again, this is carbon monoxide and this is carbon dioxide. Kasi kung ifa-follow natin yung earlier na rule natin, pwede natin talaga siyang tawagin na carbon oxide. Pero vague kasi kung carbon oxide. Kasi kung carbon oxide lang yan, ano yung tinutukoy natin? Yung CO ba or yung CO2? So para maiwasan yung confusion, gumagamit tayo ng Greek prefixes. Okay? Ayan, carbon monoxide and carbon dioxide. Ito yung pinaka isang important note na din, no? Yung mono, ino-omit natin yan for the first element. Ibig sabihin, hindi natin nilalagay yung prefix na mono dun sa first element na nag-appear. For example, itong CO, hindi natin siya tinatawag na mono carbon monoxide. Hindi ganyan. Again, itong mono na to, drop yan. Okay? The same way, yung CO2, hindi natin siya tinatawag na mono carbon dioxide. Dinadrop natin tong mono. Okay? Next, ayan, meron tayong phosphorus pentabromide. Ang goal naman natin, susulat natin yung chemical formula given yung name ng molecular compound. Okay? So, ganito lang yan. Yung phosphorus, alam natin yung symbol niya is P. Yung bromide, galing sa bromine, which is Br. Ang sabi dito, yung phosphorus, automatic, wala siyang prefix, di ba? Understood na mono yan. Ibig sabihin, meron kang isang phosphorus sa atom. Yung bromide natin, meron siyang prefix na penta. Ano bang ibig sabihin ng penta? 5. So, ibig sabihin, meron kang 5 bromine na kasama ng isang phosphorus. So, ang formula niya is PBr5. Phosphorus pentabromide. Ayan, PBr5. Okay. Now, meron tayong ilang exceptions dito. Ang exceptions natin yung mga molecular compounds na merong hydrogen atom. For example, water. Ano pa yung example natin? Ammonia. So, itong water, hindi natin siya tinatawag. Sige, i-name natin gamit yung rule natin kanina. H2O. Meron akong H, retain the name, hydrogen. Pero dahil dalawa yung hydrogen ko, lalagyan ako ng di. So, this is dihydrogen. And then, meron akong isang oxygen dito, monoxide. Okay, so this is dihydrogen monoxide. Pero hindi ganyan. Water na lang para convenient sa atin. Okay, kasi exception nga yan. Next, ammonia. Hindi natin siya tatawagin na nitrogen trihydride, ganyan. No? So, hindi ganyan. Ammonia na lang yung tawag natin.